Nang sandaling iyon, dali-daling lumapit si Zhou Jifeng, may hawak na isang lumilipad na liham sa kanyang kamay, isang liham mula sa sekta ni Jiang Aijian. Sa senadoryas ni La Shou, salamat, Elder, sa hindi direktang pagdisiplina kay si Wuya. Hindi lamang niya ako pinigilan sa aking investigasyon, ngunit binigyan niya pa ako ng ilang impormasyon. Nang marinig ito, sumimangot si La Shou, at nagtaka, kailan ko dinisiplina ang suwail na disipulong ito. Nagpatuloy sa pagbabasa si Zhou Jifeng, ang Empress Dowager ay pupunta sa Ru North para magpagaling, at ang iyong disipulong si Xiaoyu ay malamang napupunta rin doon. Nagkataon, pagkalipas ng 2 buwan, inanyayahan ng pangalawang prinsipe na si Liu Huan si Liu Bing sa isang pangangaso sa Ru North Hunting Ground. Dahil may mahuhusay na tulong si Molly, pinaghihinalaan kong nakilos na sila. Magpapadala ako ng lumilipad na liham sa sandaling may bagong impormasyon. Pagkatapos huminto, idinagdag ni Zhou Jifeng, sa pagkakataong ito, walang hahaha. Humigpit ang kilay ni La Shou, hindi tanga si Xiaoyu, alam niyang ito ay isang bitag, bakit pa siya papasok dito? Hindi binanggit sa liham ni Jiang Aijian si Ming Sharon, kaya ano ang ginagawa ni Ming Sharon? Naalala niya ang dakilang pangkukulam sa Lotus platform at napaisip ng malalim. Biglang bahagyang nagalit si La Shou, nangangahas na targetan ang aking disipulo. Dahil si Xiaoyu ay ang ulila ni Princess Yunjiao, itinuturing siyang bahagi ng pamilya ng hari. Kay tapang ni Molly, sa kabutihang palad, nangyari ang insidente sa loob ng Imperial City, kung saan hindi mangangahas na direktang kumilos si Molly. Dalhin si Qin Jun dito. Di nagtagal, dinala ni Zhou Jifeng si Qin Jun. Tiningnan ni La Shou si Qin Jun at sinabi, bibigyan kita ng isang gawain. Tuwang-tuwa si Qin Jun, mangyaring ibigay ang iyong mga utos, Elder. Bumalik ka sa Divine Capital at magsilbing aking mga mata at tainga. Nag-alinlangan si Qin Jun nang marinig ito. Ayaw mo, lumalim ang tono ni La Shou. Siyempre, gusto ko. Masaya akong tumulong sa iyo, Elder. Yutal na sabi ni Qin Jun, pagkatapos ay sinabi, tungkol lang sa Grand Elder. Sinaman siya ng tingin ni CIU Honor, bobo ka ba, hindi mo ba makita kung sino ang mas mahalaga? Nang inig si Qin Jun at mabilis na sumagot, tama si Mr. 9th. Naguguluhan si Qin Jun. Pagkatapos ay nagtanong si La Shou, ano ang alam mo tungkol sa sitwasyon ng Empress Dowager? Sumagot si Qin Jun, alam ko lang na hindi maganda ang pakiramdam ng Empress Dowager at tahimik siyang nagpapahinga. Para sa higit pa, kailangan mong tanungin si Li Yunjiao. Tumango si La Shou pagkatapos marinig ito, gayon din, kung makita mo si Li Yunjiao, sabihin mo sa kanya na alagaan niya ng mabuti ang aking mga disipulong sina Xiaoyu at Ming Sharon. Kung may mangyari, pananagutan ko siya. Gayon din, kung makasalubong mo ang taksil na si Yu Zhenghai, agad kang magpadala ng lumilipad na liham. Yumuko si Qin Jun at sumagot, kung makita ko siya, magpapadala ako ng lumilipad na liham sa Evil Sky Pavilion sa lalong madaling panahon. Sa simula, si Li Yunjiao ang nagmungkahi na ibalik si Xiaoyu sa palasyo para makita ang Empress Dowager, na nangangako ng kanyang buhay na titiyakin ang kaligtasan ni Xiaoyu. Normal lang na pananagutan siya ni La Shou kung may mangyari. Gayunpaman, ang Imperial City ay ang Imperial City pa rin, sa proteksyon ni Li Yunjiao at ng Empress Dowager, hindi dapat magkaroon ng anumang malaking issue. Si Molly ay tauhan ng Second Prince. Anong klaseng tao ang Second Prince na si Liu Huan? Tapat na sumagot si Qin Jun, ang Second Prince ay napakamapamaraan, isang taong matiyagang naghihintay at hindi sumusuko hanggang sa makamit niya ang kanyang mga layunin. Tiningnan siya ni La Shou, iyon lang ba ang masasabi mo? Tungkol sa Second Prince, bumantong hininga si Qin Jun, ang emperador ay orihinal na may 10 tagapagmana ng dragon, ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, 5 na lamang ang natitira ngayon. Sa simula, ang panganay na prinsipe, si Liu Ji, ang pinakamahusay na kandidato para sa trono, ngunit nahumaling siya sa mga kaugalian ng hilagang hangganan. Nagtayo pa siya ng mga tolda sa palasyo at nag-imbita ng mga katulong sa palasyo upang magsagawa ng kakaibang sayaw. Nang malaman ito ng emperador, galit na galit siya at lubusang inalis ang kanyang titulo. Nagpatuloy si Qin Jun,
Ang ika-4 na prinsipe, si Liu Bing, ay nakatalaga sa hangganan sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na pinamunuan ang mga hukbo sa pakikipaglaban sa Lulan, na nag-iwan ng hindi mabilang na patay at sugatan. Ang kanyang pinakahanga-hangang tagumpay sa militar ay ang pamumuno sa 10 general ng Great Flame upang mahuli ang hari ng Lulan. Noong panahong iyon, ang mga dakilang cultivator ng Great Flame at Lulan ay naglaban ng husto sa larangan ng digmaan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi mabilang na sundalo ang napatay o nasugatan, at kalaunan, itinala ng isang historian ang labanang ito sa mga kronika, walang ibong lumipad sa itaas, walang hayop na tumakbo sa ibaba, hanggang sa abot ng tanaw, tanging ang mga bangkay at buto lamang ang nagmamarka sa tanawin. Ang ika-3 prinsipe, si Liu Chen, ay labis na pinapabore ng emperador at itinuturing na pinakamalamang na humalili sa korona. Gayunpaman, siya ay nagwakas ng trahedya, sa isang malaking sunog sa Jinghe Palace. Mahigit 1,000 tao ang namatay, at nawala ang ika-3 prinsipe. Ang second prince na si Liu Huan ay may kakayahan at matatag ngunit napakamapamaran at malupit din. Bumulong si Qin Jun, nagsiyasat ako, at ang utak sa likod ng pagsunog sa Jinghe Palace ay walang iba kundi ang second prince mismo. Nang marinig ito ni La Shou, sumimangot siya at malamig na bumantong hininga. Hindi ko inaasahan na ang second prince ng pamilya ng hari ng Great Flame ay maaaring magkaroon ng gayong masasamang hangarin. Hindi lamang niya pinlano ang laban sa pinakapaboritong third prince, ngunit maging si Molly ay handang magpaapekto sa kanya. Ang mga ibong magkakatulad ang balahibo ay magkakasama. Lumalim ang tono ni La Shou, sa tingin mo ba kikilos ang second prince laban sa fourth prince sa hunting ground? Mabilis na sumagot si Qin Jun, hindi ako nangangahas na magbigay ng tiyak na pahayag, ngunit batay sa kanyang nakaraang pag-uugali, hindi ko isasantabi ang posibilidad. Ang pangangaso sa hunting ground ay isang bitag na inilagay ng second prince, malamang na hindi siya direktang kikilos doon, ngunit saan mang lugar sa Rue North ay posible. Kailangan lang niyang maghanap ng dahilan upang mapawalang sala ang kanyang sarili. Kahit na alam ng lahat na siya ang nasa likod nito, wala silang magagawa. Hinimas ni La Shou ang kanyang balbas, at mahinang nagsalita, hindi ako interesado sa mga pagtutunggalyan sa loob ng mga pader ng palasyo. Ang buhay ng mga prinsipe ay hindi ko alalahanin. Ikan-away niya ang kanyang kamay, dalhin mo siya pababa ng bundok. Nang marinig ito, agad na inalaya ni Zhou Jifeng si Qin Jun palabas ng Golden Court Mountain. Balak ni La Shou na bumalik sa kanyang silid, ngunit sa kalagitnaan ng daan, bumaling siya at nagtungo sa Reflection Cave. Sa kasalukuyan, tanging sina Duan Masheng at si Ai Honor lamang ang nasa bundok. Wala ang kanyang ibang mga disipulo, kaya walang lugar para niya gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagtuturo. Sa loob ng Reflection Cave, mahimbing na natutulog si Zhu Honghong. Nang mapansin ang presensya ng kanyang master, nagulat siya at mabilis na lumuhad sa lupa. Bumabati ang disipulo sa master. Labis akong natutuwa na dumalaw ang master sa akin, halos hindi ako nakatulog sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Halos hindi naapektuhan si La Shou ng gayong mababang antas ng pamumuri at pumasok sa Reflection Cave. Malamig ang boses, ipaliwanag mo kung saan ka nagkamali. Mabilis na tumango si Zhu Honghong at same time na nagbuod. Una, hindi ako dapat nagpaloko sa ika-7 kapatid na umalis sa bundok. Pangalawa, hindi ko dapat tinulungan ang ika-7 kapatid. Pangatlo, hindi ko dapat ipinasa ang mga mensahe mula sa Evil Sky Pavilion. Pang-apat, hindi ko dapat binago ang 9 Tribulations Thunderous Energy na itinuro ng Master. Malamig na bumantong hininga si La Shou, wala kang idadahilan sa iyong sarili. Nakahandusay sa lupa si Zhu Honghong, nanginginig, hindi ako nangangahas na magdahilan. Tiningnan siya ni La Shou, napansin ang mga peklat sa kanyang likod, malamang mula sa isang nakaraang parusa. Kasama ang backlash mula sa pagsasanay ng 9 Tribulations Thunderous Energy at ang nakapangangilabot na parusa sa Reflection Cave, tila lubos siyang nanlumo at pagod. Gayunpaman, ayon sa feedback ng sistema, ang kanyang katapatan ay tumaas ng malaki. Tila mas mahalaga sa kanya ang Precious Zen Robe kaysa sa inaakala. Mahinang sabi ni La Shou, tumayo ka at magsalita. Salamat, Master.
Mabilis na tumayo si Zhu Honghong, mapagpakumbaba at magalang ang kanyang poster. Nagtanong si Lasho, gaano ka nakatagal sa sekta? Sumagot si Zhu Honghong, 20 taon na po ang disipulo sa sekta. Wala nang sinabi si Lasho at lumabas ng reflection cave na nakapamaywang. Hindi nang ahas magtanong pa si Zhu Honghong at lumuhod upang ihatid siya, "Paalam po, Master." Paglabas niya ng reflection cave, huminto si Lasho at same time na sinabi, ang 9 tribulations thunderous energy ay nagmula sa thunderous energy, ang 8th cycle ng reincarnation, the wonderful law is applied, endlessly generating life, yin and yang continuously cycle, never falling into reincarnation. Ang 9th cycle, Polara, the twin trees of Polara, half withered, half flourishing, when the Polara flowers bloom, the flourishing must decline. Walang pakialam na sabi ni Lasho, mayroon kang 3 buwan para alisin ang backlash energy. Kung mabaigo ka, magmumuni-muni ka sa loob ng 3 taon sa Reflection Cave, kung magtagumpay ka, maaari kang lumipat sa Southern Pavilion. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Lasho ang sagot ni Zhu Honghong at tumalikod patungo sa Evil Sky Pavilion. Tila mabagal ang reaksyon ni Zhu Honghong, unang natigilan, pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang lumuhod. Yumukod ng malalim, "Maraming salamat po, Master." "Maraming salamat po, Master." Ang karaniwang mapagpaimbabaw na si Zhu Honghong ay labis na naantig kaya paulit-ulit lamang niya ang pariralang ito. Nang itaas niya ang kanyang ulo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ding! Kumpletuhin ang teknik na 9 tribulations thunderous energy, makakuha ng 1,000 merit points. Ding! Ginagabayan si Zhu Honghong, makakuha ng 300 merit points. Sinulyapan ni Lasho ang interface ng sistema, kung saan ang merit points ay nagpapakita ng 4,500. Inisip niya ang halaga ng Avatar 9 transformations of Yin and Yang at umiling, bumubulong sa kanyang sarili, dapat kong ipagpatuloy ang pagmumuni-muni sa heavenly writing. Sa sumunod na 3 buwan, ginugol ni Lasho ang halos lahat ng kanyang oras sa paggabay kina Duan Masheng at CIU Honor sa kanilang cultivation. Paminsan-minsan ay nagpapadala ng isang tao upang tingnan si Zhu Honghong sa Reflection Cave upang maiwasan ang anumang aksidente. Nakalulungkot, sa panahong ito, walang balita mula kina Ming Sharon at Xiaoyu. Inisip ni Lasho na kung sila rin ay nasa bundok, maaari niya silang gabayan at kumita rin ng ilang merit. Isang maagang araw, pagkatapos magmuni-muni sa heavenly writing, nakita ni Lasho si Zhou Jifeng na pumasok sa bulwagan na may hawak na isang lumilipad na liham. Isang lumilipad na liham mula kay Qin Jun, Elder, si Xiaoyu ay kasalukuyang nasa tabi ng Empress Dowager. Sinabi ni Li Yunzhao na hindi maganda ang kalusugan ng Empress Dowager. Gayun din, wala si Ming Sharon sa imperial na lungsod. Paulit-ulit na tiniyak ni Li Yunzhao na paprotektahan niya ang kaligtasan ni Xiaoyu kahit nakapalit nito ang kanyang buhay, mangyaring, magtiwala kayo. Ang Second Prince at ang Fourth Prince ay nagsimula na sa kanilang paglalakbay patungo sa Rue North Hunting Ground ng maaga, at kung walang aksidente, aalis ang Empress Dowager sa loob ng ilang araw. Pagkatapos magbasa, yumuko si Zhou Jifeng at sinabi, "Pavilion Lord, handa akong pumunta sa Rue North upang magsiyasat pa." Umiling si Lasho, walang saysay. Kahit sina Jiang Aijian at Qin Jun, na nasa Divine Capital, ay walang makitang mahalagang impormasyon, ano pa kaya ang magagawa mo, isang tagalabas? Hinimas niya ang kanyang balbas habang nag-iisip kung paano haharapin si Molly. Paano patuloy na matitiis ng master na ito ang kanyang pag-iral? Nang sandaling iyon, eliminate Molly ito ay inaasahan na. Gayunpaman, kung lumitaw man o hindi ang quest ay hindi mahalaga kay Lasho, ang kapalaran ni Molly ay nakatakda na. Fallen po, ang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing ay kasalukuyang magagamit ng 2 beses, ngunit hindi pa lumalawak ang itaas na limitasyon. Ang patuloy na pagmumuni-muni sa Heavenly Writing ay magpapataas lamang sa bilang ng mga pagmumuni-muni, hindi sa pag-iimbak ng mas maraming pambihirang kapangyarihan. Sa mga pag-iisip na ito, sinuri ni Lasho ang kanyang merit points, na umabot sa 7,500. Ang nakaraang 3 buwan ng pagsasanay sa kanyang mga disipulo ay naging napakabunga.
Ang kanyang luck value ay nagpakita ng 41 puntos, tila matagal na siyang hindi sumusubok sa lottery. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya si Lasho na sumubok ng 10 magkakasunod na draw. Pagkatapos ng 10 draw, ang mga resulta ay talagang nakakabigo. Salamat sa iyong pagtangkilik. Walang pattern na masasabi. Ayaw sumuko, nagpatuloy siya sa pag-draw. Special Treasure Chest Asterisk isang merit points consume, 50 luck points consume, 51 nang marinig ang prompt na ito, biglang nagliwanag si Lasho. Nagbago ba ang isip ng sistema, o bumuti ba ang kanyang swerte? 51 luck points lang para mag-draw ng Special Treasure Chest sa pagkakataong ito. Gayunpaman, tila bumabalik na rin ang kanyang walang hanggang malas.